remittance ay paigtingin natin pagpapadala ng remittance at i-post natin na araw-araw may nagpapadala ng remittance. Ito yung pagpapakita. Saka mas maganda rin tanungin ang ating mga kaibayo, nakahanda ba talaga kayong isakripisyo ang kapakanan ng inyong mga pamilya, magulang, pinag-aaral na anak na hindi kayo magpapadala ng remittance habang yung gusto nyong protektahan ay siya nag-order na pumatay ng mga Pilipino. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nahihibang na talaga mga kabunyog itong mga tagasunod ni Digong Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, biruin ninyo, magpro-protesta ang mga ito ng zero remittance dito sa ating bansa. Ibig sabihin nito mga kabunyog, isang linggo silang hindi magpapadala sa kanilang mga mahal sa buhay. Hay nako! Grabe naman ang pagkapanatiko ng mga ito. Na mas pipiliin pa nila itong si Digong Duterte kaysa sa kanilang mahal sa buhay. Nahihibang na talaga sila. Anyway, para po sa karagdagan pang balita, panoorin po natin ito. Nagbanta ang ilang grupo ng mga OFW sa Europa na hindi magpapadala ng remittance bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panawagan ng palasyo kumalma dahil pamilya rin nila ang apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halil. Kumakalat ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Inisyatibo raw ito ng may Sug Croatia chapter sa Europe. Pagtutol daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na iparesto at i-turn over sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong may Sug Croatia. Napili nila ang March 28 kasabay ng 80th birthday ni Duterte. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yan po mga kabunyog, narinig po natin itong balita at yung sinabi ng taga-pagsalita ng palasyo na si Attorney Claire Castro na hindi lang naman gobyerno ang maapektuhan nitong gagawin nilang zero remittances protest, pati na rin ang kani-kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Grabe mga kabunyog, malala na talaga ang tama ng mga sumusunod at naniniwala sa mga Duterte. Ano ba kayo? Matitiis ba ninyo ang inyong pamilya dito sa Pilipinas para lang sa isang tao? Para lang makalaya si Digong? Kahit magtambling-tambling pa kayo dyan, wala na rin magagawa ang Pilipinas dyan. Tanging ay sisina lang ang magdidesisyon kung papauwiin si Digong dito sa Pilipinas. Well, kasalanan din naman ng inyong idolo na si Digong. Kung hindi lang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC, di sana meron jurisdiksyon ang Pilipinas doon at posible pang may magawa ang Pilipinas para dito.
Pero wala na tayong jurisdiction doon, kaya wala na tayong karapatan pa para makialam sa desisyon ng ICC. Anyway, panoorin naman natin itong pahayag ng isa sa mga chairperson ng Migrant Europe na si Gary Martinez. Dito po mga kabunyog, sinabi niya na isa itong insulto sa mga iba pang OFW na gagawin ito para lang sa isang tao. Dahil po mga kabunyog, pinaliwanag niya dito na ginagawa lamang ito para lamang sa ikakabuti ng nakakarami at hindi sa iisang tao lamang. At tinawag niya itong useless. Anyway, pakinggan po natin ang kanyang mga sinabi. Narinig po ba ninyo yung nabanggit kanina ni Sir Dan tungkol po sa kanilang plano na magalunsad ng Zero Remittance Week, yung mga miyembro po ng grupong Maisog Croatia bilang protesta po sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Sa posisyon po ng Migrante Europe, ano po ang inyong panig dito? Magandang ipaalala sa mga kababayan nating OFW sa buong mundo yung significante nung Zero Remittance campaign, ano? Una, kahit ako yung chairperson ng Migrante International, 2 beses akong nanawagan ng Zero Remittance Day, pero ito ay sa punto na ang panawagan ay para sa ikaayos ng kapakanan ng mga OFW, malawakan. Una, yung ang Pangulo ay si Gloria Macapagal Arroyo, yung pang-aabuso niya sa pondo ng OWA, yung pagtatransfer ng medical health fund namin papunta sa PhilHealth, yung sobrang babayarin, yung pag-host niya ng Global Forum on Migration and Development, na wala mismo yung OFW, at sa panahon niya, marami talagang nahatulan ng kamatayan. Noong panahon ni Pangulong Aquino, nag-warning kami kay Pangulong Aquino na nasa middle siya ng term niya na pag-usapan ng charter change. At sinabi namin, hindi kami magdadalawang isip na manawagan uli ng Zero Remittance Day. At ang huling panawagan namin ay yung tungkol sa balikbayan box na gusto nilang i-tax, na ang target nila ay 600 million. Doon nag-ano kami ng Zero Remittance Day dahil ito ay sobra-sobra na talagang gastos para sa amin. Ang punto lang dito, ginagamit ang Zero Remittance Day para sa kapakanan ng mas nakararami. At insulto ito, kung tinatawag nila Zero Remittance Week, na dahil lang sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, ay insulto ito sa 30,000 na silang biktima ng pwedeng war on drugs niya. Kaya huwag natin gamitin o dungisan yung magandang karanasan ng mga panawagan ng Zero Remittance. So sinasabi po kasi ni Sir Dan kanina, kumbaga parang para sa kanila ito na yung pinaka mapayapang protesta na pwede nilang gawin kaysa magkilos protesta sila, kaysa idaan sa marahas na protesta. Itong Zero Remittance Week yung kanilang nakikita para maiparating pa rin po sa gobyerno yung kanilang saloobin tungkol nga po sa sitwasyon ng dating Pangulo. Actually, maraming pedyo nga nilang ginagawa yan, ano? May may mga pagkilos silang ginagawa sa iba't ibang bansa at ginagawa rin naman namin ito. Pero yung punto talaga na ang paggamit ng Zero Remittance Day o week na sa kanilang panawagan, hindi ito makatarungan dahil ginagamit mo ang isang kampanya na parang gusto mong palayain ang isang tao katulad ni Duterte na may kaso ng crimes against humanity. Dapat hindi ito ginagamit. Tsaka hindi ito makakatulong. Una, wala itong bearing, itong Zero Remittance Week nila sa kaso sa ICC dahil hindi naman yan hindi naman tatanggapin na ebidensya. Maraming hindi nagpadala naiikot natin yung kaso sa ICC. Useless to ginagamit na lang nila ito para masabi na lang ito gagawin namin sa pagmamahal namin sa dating Pangulo, pero sa totoo lang walang katuturan ang gagawin nilang isang linggo na ito. Sir Gary, nakikita po natin na may mga OFW po talaga na nag-e-effort na magpunta sa dahig para ipakita yung suporta sa dating Pangulo, which is tama naman kung yun talaga yung gusto nilang nararamdaman nila at gusto nilang i-express. Pero sa kagaya po ng grupo ninyo na malakihan, ang imigrante
international at sa inyo dyan sa Migrante Europe, ano ba talaga yung naririnig nyo na sentimiento ng ating mga kababayan na OFW kaugnay po dito? Siyempre, yung nakikita natin sa screen, sa social media, hindi naman yan yung nagre-represent sa buong OFW sa buong mundo, ano? Pero sa inyo po, sa panig po ninyo, sa mga miyembro ninyo, ano po yung mga napag-uusapan ninyo, yung mga opinion po nila regarding sa nangyari? Sa totoo lang, kanina sinabi nga ng ating kaibayo na noon daw panahon ng PPRD ay parang may positibong komento yung mga dayuhan kung saan man kami nakatira pag sinabing OFW ka at ngayon daw ay wala. Ay totoo yung sinasabi niya. Ngayon ay walang, parang kapag sinabing Pilipino ka, tapos oo, ba't kayo sumusuporta sa mga matay tao? Yun yung tanong. Kaya hindi yan, sabi ko nga sa isa kong panayam, yung nakikita natin sa social media na malaking bilang ng mga kababayan at kapwa migrante natin na dumadalo sa mga pagtitipon, nawawalang saysay ang laki ng bilang at ang lakas ng boses kapag wala sa kanilang katotohanan. Ang katotohanan, may naganap na pang-aabuso at pang-aabuso sa kapangyarihan na nagluwal ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino. At iyan yung tinitignan ngayon ng international community. At mga kababayan, sa totoo lang, maraming nirerespeto natin ang bawat isa sa ating mga pananaw. Subalit, dapat ay lawakan nyo rin ang isip. Hindi na lang tayo Pilipino ang nakatingin kung ano nangyayari sa bansa natin. International community. At may mga batayan at hindi naman ma-influensyahan niya ng mga Pilipino yung mga judge sa loob ng ICC. May mga batayan kung bakit inaresto ang dating Pangulo. Ito nga yung kanyang peking war on drugs. Opo. Sir, bago lang ulit si Christian, dito sa plano nila na Zero Remittance Week na ang nitong grupong Maisog Croatia, kayo ba may ika-counter doon para naman hindi maramdaman if ever kung meron mang epekto sa bansa natin yung plano po nila? Actually, may mga initiative na outside pa sa aming organization, initiative din yung mga ilang individual na nawagan na kung meron sila 1 week na zero remittance, ay paigtingin natin pagpapadala ng remittance at i-post natin na araw-araw may nagpapadala ng remittance. Ito yung pagpapakita. Tsaka mas maganda rin tanungin ang ating mga kaibayo na handa ba talaga kayong isakripisyo ang kapakanan ng inyong mga pamilya, magulang, pinag-aaral na anak na hindi kayo magpapadala ng remittance habang yung gusto nyong protektahan ay siya nag-order na pumatay ng mga Pilipino. Baka medyo natin balansahin. Pagbalansi tayo, lawakan natin lalanan natin itong at pag-aralang issue na ito. Hindi po basta-basta yan. Tandaan natin, alam kong may impact ang gada araw na may hindi magpapadala sa ating ekonomiya. Dahil kinikilala natin iyan ay ating weapon. Pero sa pagkakataong ito, hindi po magandang gamitin yan dahil hayaan natin ang issue ng dating Pangulo ay malutas sa loob po ng korte. Partner tsaka Sir Gary, parang ang basa ko kasi dito, ang mithiin nung kabilang grupo kaya sila magsi-Zero Remittance Week ay para talagang magkaroon ng epekto, mapilayan ng siguro bahagya yung panig ng pagpapadala ng remittances at talagang mapuwersa o makumpel ang gobyerno na dumulog sa ICC para pauwiin ang dating Pangulo. Effective ba yung ganong diskarte sa basa ninyo, Sir Gary? Ako ay hindi abogado, pero tingnan na lang natin. Ang ICC ay ang mga batas na pinasusunod sa ICC ay ginawa ng iba't ibang bansa at iyan yung ini-implement nila. Ngayon, hindi na nga tayo member dyan, tapos nandun na nga yung si PPRD, malabo na talaga mapauwian. At sinasabi rin naman yan ni Vice President Sara at ng kanyang mga abogado. Kaya na lang yan kumbaga, natapos na yung disinformation, natapos na yung script ng kidnapping, natapos na rin yung fake news na uuwi na siya, baka wala nang script at ito na yung pang-apat
zero remittance. Inuulit ko mga kababayan, may kanya-kanya man tayong pananaw, pero itong gagawin nyo na to ay lalo tayong pagtatawanan sa international community. Opo. Sir Gary, yung mga miyembro po ninyo, may mga nakapunta na rin po ba sa the Netherlands o dyan po sa paligid ng ICC? At ano po yung nakikwento nila sa atin na sitwasyon doon ng siguro mga kababayan din natin na nagpo-protesta? Actually, nung bago pa man dumating si dating Pangulong Duterte, nandun na yung grupo namin, inaantay nga siya. Hindi para i-welcome, para ipadama sa kanya na narito kaming magbabantay at maniningil para sa katarungan. At dito, na-surprise kami at marami rin kami nakilala after nung ma-arrest si dating Pangulo, ay may lumalabas na mga individual na ang kanilang mga kamag-anak ay biktima ng extrajudicial killings dyan sa Pilipinas at biktima rin ng pegging war on drugs. At doon, nagkakaroon ng pagkikwento at ngayon napag-i-express sila ng kanilang nararamdaman. At sisiguraduhin din namin na kaming mga narito sa Europa ay magbabantay sa anumang magaganap sa ICC. Opo, kasi may sinasabi po ata si Senator Robin Padilla na parang medyo naghihigpit na rin daw ng seguridad para doon sa mga nagpo-protesta. I wonder kung ano po ang sitwasyon ng inyong mga miyembro na siguro recently na pumunta po doon sa ICC. Dito naman ang pagkakaroon ng mga pagkilos o sinasabi natin rally ay mahigpit na nirerespeto yung karapatan ng pagtitipon. As long ito ay hindi nakakasagabal, una yung ingay, medyo matagal na rin ako rito sa Europa. As long na hindi ito nakakadisturbo at wala nagrereklamo na public, ay papayagan naman tayo. Yung nga, may mga pangyayari talaga yung nasaksihan namin ng aming grupo, ay may pagkakataon talaga na may lumalagpas sa mga linya na itinalaga, siguro doon nasasabihan at siyempre pinapaalala na rin po natin sa ating mga kababayan na nandito sa Europa at pupunta sa ICC. Magdala po kayo lagi ng ID. May random check po at na baka po kung wala po kayong maayos na papeles ay whether anti o pro kayo pag-ingat po dahil pag po kayo nahuli doon baka po kayo yung ma-bring them home. Oo. Sir Gary, natawa ako doon, sorry. Sir Gary, yun doon po sa mga issues na ito, syempre merong mga pro, merong mga anti. Hindi ba umaabot sa mainit na diskusyon itong nangyayari ngayon sa ICC sa ating po mga kaserbisyo natin dyan, ng mga OFW? Sa aming pong hanay, masigurado kayo na kahit ano pa yung sigaw nila at insulto, bashing, ay kami po ay lagi na doon sa tinatawag na paggalang at pagrespeto. So totoo lang, kung papatulan lahat yung tinatawag natin bashing at pambabastos, ay siguro nakakapikon. Pero pag pinaiiral mo yung diwa, nasan ba yung katotohanan, sino ang may hawak, ano ba yung datos ng mga hawak natin. Pag sinabi nila na, sigaw lang kasi lang ng sigaw ng pangalan ng dating Pangulo Pero pag sinabi mo, ito yung mga lista na namatay, sisigawan ka lang din ng pangalan. Kaya, sa amin datos ang binibigay namin, pero ang sinisigaw lang nila yung pangalan ng dating Pangulo. Kaya nakikita mo rin yung talas kung sino may nadoon para talaga doon sa issue o talaga yung iba lang, yung nakausap namin ay nadoon lang para mamasyal din naman sila. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.